Sirs, so bago po tayo magsimula ng ating Lord's Day Sermon, samahan niyo po ako na imukot na rin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa amin ay patuloy nagmamahal. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Hindi dahil sa aming mga gawa, kundi dahil sa inyong napakalaking kahabagan at pag-ibig sa amin. Isinugo niyo po ang inyong buto na anak na si Jesucristo upang magdusa, masaktan doon sa krus at dumanak yung kanyang mahalagang dugo para malinis ang lahat naming mga kasalanan. At pagkatapos ng ikatlong araw, nung siya inilibing, ay nabuhay siya muli upang siguraduhin sa amin at tiyakin na ang handog na dugo na inialay niya ay naging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Kaya sa tuwing inaalala po namin ito, ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Patuloy po kami nagpapasalamat aming Ama dahil sa patuloy po ninyong pag-iingat at paggabay niyo po sa amin sa pamamagitan po ng church. Patuloy po ninyo kaming inaakay, ginagabayan at tinuturuan sa pamamagitan po ng iyong salita. Kaya lubos-lubos din po kami nagpapasalamat. At ngayon muli nagpapasalamat din po kami dahil sa biyaya na pinagkaloob niyo po para sa amin, na tinulungan niyo po kami upang makarating ng maayos at ligtas dito po sa lugar po na ito, upang pagsaluhan ang mensahe na mapag-aaralan po namin ngayon sa iyong salita dito po sa Biblia. Dinadalangin din po namin aming Ama na may tulungan niyo po kami na makapakinig po kami ng maayos at may tulungan po ninyo yung aming puso upang matanggap po yung biyaya spiritually at naway ito po yung maging kalakasan po namin sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito. Nakita po namin na mga tanda ng katapusan ng panahon ay patindi ng patindi. Patuloy po kami nananalangin naming Ama na sa mga huling araw na ito, bago po kayo dumating, pakiusap, gamitin niyo po kami, ang bawat isa po sa amin upang maipangaral po ng mas effective ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao sa paligid po namin upang sila rin po ay makatanggap ng kaligtasan. Alam po namin na napakalaki po ng responsibilidad na iniatang niyo po para sa amin. Kaya pakiusap, tulungan niyo rin po kami upang magawa po ito. Ganon din, dinadalangin po namin yung mga kapatiran na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Pakiusap, gabayin niyo rin po sila at ingatan. Naway tulungan niyo rin po sila na sila rin po ay makapakinig at makapaganda ng kanilang puso. Ganon din, dinadalangin po namin yung mga kapatiran na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Sila na mga nahihirapan at nakakaranas ng mga pagdurusa sa pisikal at ganon din sa kanilang espiritu. Patuloy po namin silang dinadalangin at itinataas sa iyo aming Ama. Pakiusap, gabayan at tulungan niyo po sila at panumbalikin niyo po yung sigla ng kanilang pananampalataya upang hindi po sila matalo ng tukso, hindi po sila matalo ng mga alalahanin at naway manumbalik po sila sa iyo. Sa oras po na ito aming Ama, sa pasimula hanggang sa pagtatapos ng aming pag-aaral po ng iyong salita dito po sa Biblia, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa Genesis chapter 35. Genesis chapter 35, babasahin po natin mula verse 1 hanggang 3. Genesis chapter 35, mula verse 1 hanggang 3, babasahin po natin itong talata na ito. Okay, so kapag nakita na po, babasahin po natin ito ng dahan-dahan at sabay-sabay. Sa Genesis chapter 35, mula verse 1 hanggang 3. Okay, nakita na po. Basahin po natin mula verse 1 hanggang 3. 3, 2, 1. Sinabi ng Diyos kay Jacob, tumayo ka, umahon ka sa Bethel, at doon ka manirahan. Gumawa ka roon ng isang dambana para sa Diyos na nagpakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas mula sa iyong kapatid na si Iso. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa kasama, alisin ninyo ang mga banyagang Diyos na nasa inyo at paglinis kayo ng inyong sarili at palitan ninyo ang inyong mga suot. Tayo'y umahon sa Bethel at gumawa ako roon para sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kabalisaan at naging kasama ko saan man ako nagtungo. So muli magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So patuloy po tayong binibigyan ng Diyos ng biyaya at kalakasan spiritually para makapagpatuloy po tayo sa ating Christian life kahit na mahirap po yung kalagayan dito sa mundong ito. Yes, yung paligid po natin, napakahirap ng
mga nangyayari sa panahon po natin ngayon at ito rin yung nagiging dahilan, isang dahilan para mahirapan tayo sa pagpapatuloy ng ating Christian life. May mga kahirapan, mga kabalisaan, pero ganun pa man, sa mga kahirapan, mga pagdurusa at mga hindi natin maintindihan bagay, kailangan po natin makita yung biyaya ng Diyos. Kailangan po natin na makita yung pagtulong ng Diyos para sa atin. Bakit? Kasi siya ay buhay. Gumagawa siya kahit nasa ilalim ng mahirap na sitwasyon. Gumagawa siya, kumikilos siya, kahit na yung sitwasyon hindi maganda. Kahit na doon sa mahirap na sitwasyon natin, patuloy tayong inaakay, ginagawa yan ng Diyos. Kaya naman, sinasabi palagi sa atin ng Diyos na magpakatapang tayo. Hindi para makipag-away, hindi para maging mataas o sabihin natin maging maging mayabang, kundi sinasabi sa atin ng Diyos na maging matapang ka. Bakit? Kasama mo siya. Kasama natin siya. Naintindihan po. Kaya naman kahit na mayroong mga kahirapan sa mundong ito, personally at sa paligid po natin, marami tayong mga iba't ibang mga kahirapan, nais ng Diyos na palaging i-remind sa atin na siya'y palaging kasama natin at hindi na tayo pabayaan. Naintindihan po. At dito po sa mga binasa po natin ng mga talata, pag-iisipan po natin yung kalooban ng Diyos para sa atin sa ating Christian life. So, dito sa incident po na ito, sa Genesis chapter 35, bago mangyari ito, meron pong isang, sabihin natin na hindi magandang pangyayari na nangyari kay Jacob at doon sa kanyang pamilya, doon sa kanyang sambahayan. So, dito po sa kalagayan po na ito, naharap po sila sa matinding kahirapan at matinding pagdurusa, physically and syempre spiritually. At ito rin, merong kinalaman sa atin. At titingnan natin yung iba't ibang mga lessons na pwede natin makuha sa kwento po dito. So, konting background lang din para mas maintindihan po natin kung bakit sinabi ni Jacob na tayo'y umahon sa Bethel. So, ito po yung magiging title po natin sa araw po na ito. So, sa chapter 34, kung may kita po ninyo, meron po title na nakalagay dyan. Sabi dyan, pinagsamantalahan si Dina. So, konting background lang din bago mangyari na umalis sila o umahon sila dun sa papuntang Bethel. So, siyempre, alam natin na si Dina, isa po siya sa mga anak na ni Jacob. So, sa Genesis chapter 30, ipinanganak po si Dina. So, noong time po na yun, patuloy na binibigyan ng, sabi natin na anak, si Jacob sa pamamagitan ni Leah. So, si Leah ay napangasawa ni Jacob. Tapos yung naging anak naman ni Leah, si Simeon tsaka si Levi. Tapos yung isang anak na babae, ito si Dina. So kung babalikan po natin ito, may kita pa natin dito sa Genesis chapter 30, verse 21. Tapos kalaunan, dahil nga sila ay nagpapatuloy sa kanilang pamumuhay na may pamilya, so alam natin na umarap sila sa iba't ibang mga kahirapan. At isa doon, sa Genesis chapter 31, inutusan sila ng Diyos na bumalik ka dun sa lupain ng inyong pamilya. So alam natin na nanirahan siya ng mahabang panahon dun sa lupain ni Laban, yung kanyang father-in-law. So sa pamamagitan nito ay iniwan ni Jacob yung lupain o yung household ni Laban at nagsimula siya na bumalik sa Kanaan. Dinala niya yung kanyang mga asawa, yung kanyang anak at yung mga ari-arian niya. Tapos sa pamamagitan din nito niremind ng Diyos si Jacob kung ano yung plano niya para sa kanya. Ang plano niya ay mapunta doon sa Kanaan, hindi mapunta doon sa lupain ni Laban. Kahit na matagal siya na nakatira doon, pero hindi yun yung kalooban ng Diyos sa kanya. Kaya, ano pong ginawa ng Diyos? Inutusan siya. Niremind siya kung ano yung kalooban ng Diyos. Tingnan natin. Genesis chapter 31, verse 3. Basahin mo natin mula verse 1 hanggang 3. Genesis chapter 31, mula verse 1 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Narinig ni Jacob ang mga salita ng mga anak ni Laban na nagsasabi, kinuha ni Jacob ang lahat ng sa ating ama. Wala sa ating ama ay tinamo niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Nakita ni Jacob na ang pagtuturing sa kanya ni Laban ay hindi na kagaya ng dati. Kaya sinabi ng Panginoon kay Jacob, bumalik ka sa lupain ng iyong mga ninuno at sa iyong mga kamag-anak at ako'y kasama mo. So sa pamamagitan nito, hindi na nagiging mabuti yung kalagayan po nila, yung relasyon ni Laban tsaka ni Jacob at yung kanyang mga household. Kaya ang ginawa po ng Diyos, ni-remind
ng Diyos, si Jacob, na bumalik ka na dun sa iyong lupain. Kaya naman, nagkaroon lang ng conflict ay dahil sa gusto kong patayin ni Esau, yung kapatid mo. Pero ngayon time na ito, kailangan mo nang bumalik para ipagpatuloy kung ano yung kalooban ng Diyos para sa iyo. At sa chapter 32, sa pagbalik niya, so dito natin makikita yung pakikipaglaban o ay pakikipag-wrestle ng Diyos, pakikipag-wrestle ni Jacob sa isang sugo ng anghel. Tapos dun sa time na yun, sa Genesis chapter 32, dun na napalitan yung pangalan niya. Naging Israel. So, dahil po sa na palitan yung kanyang pangalan, so niremind ng Diyos ulit sa kanya kung ano yung kalooban ng Diyos para sa kanya na gagawin siya na kagaya ng buhangin sa dagat. Sabihin yung kanyang descendant ay magiging sobrang dami para simulan ulit yung bayan ng Israel. Pero alam natin yung nangyari, bago niya makuha yung biyaya ng pagkapanganay, dinaya niya muna yung kanyang kapatid na si Esau. Tapos dahil sa nagalit si Esau, gusto niyang patayin si Jacob, tumakas siya. Tapos, nung mahabang panahon niya lumipas, humupa na rin yung galit ni Esau sa kanyang kapatid. Kaya si Jacob, gusto niya na bumalik at makipag-ayos dun sa kanyang kapatid na si Esau. Sa Genesis chapter 3, verse 4, 33 verse 4, tingnan po natin. Genesis chapter 33, verse 4. So, basahin po natin para mas makita po natin yung maliit na background mula verse 1 hanggang 4. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Tumanaw si Jacob at nakita niyang si Esau ay dumarating na may kasamang 400 katao. Kaya't kanyang pinaghiwalay ang mga bata kina Leah at Rachel at sa 2 aliping babae. Inilagay niya ang mga alipin na kasama niya ang kanilang mga anak sa unahan at si Leah na kasama ng kanyang mga anak bilang pangalawa at sina Rachel at Hosea. At siya naman ay lumampas sa unahan nila at 7 ulit na yumuko sa lupa hanggang sa siya ay mapapalapit sa kanyang kapatid. At tumakbo si Esau upang salubungin siya, niyakap siya, niyapos siya sa leeg, inagkan at sila ay nag-iyakan. So ito na yung reconciliation nila sa matagal nilang pagkakahiwalay dahil po sa dahil sa galit po ni Esau dahil napunta kay Jacob yung pagkapanganay. Pero alam naman natin na ito po ay kasama sa kalooban ng Diyos na kahit na yung relation sa tao masira, pero para matupad yung kalooban ng Diyos, minsan gumagawa yung Diyos ng iba't ibang mga paraan para hindi para sirain yung relationship, kundi ipaalala kung ano ba yung purpose nila. Naintindihan po. So, sa pamamagitan nito, ayun, na nakabalik na po sila, nagkaayos na po sila. At sa pagkaayos nila, sa Genesis chapter 33, verse 18 hanggang 19, dito po sa time po na ito, sa halip na magpatuloy si si Jacob, na makarating sa Canaan, meron po siya isang lugar na pinuntahan. Basahin po natin sa Genesis chapter 33, verse 18 hanggang 19. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Payapang dumating si Jacob sa bayan ng Shechem na nasa lupain ng Canaan. Nang siya'y dumating mula sa Padan-aram at siya'y tumigil sa tapat ng bayan, binili niya ang halagang 100 pirasong ang lupa na pinagtayuan ng kanyang tolda sa kamay ng mga anak ni Hamor na ama ni Shechem. At siya'y dito po sa verse 18 hanggang 19, so dito po siya nanirahan. So sa halip na magpatuloy, ayun, gumawa siya o bumili siya ng isang lupain para doon siya manirahan doon sa loob ng lugar ng Shechem. Yung Shechem po, sa loob pa naman po ito ng Canaan. Pero hindi dito yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Saan yung kalooban ng Diyos? Sa Bethel. Naintindihan po. So yung Bethel ay napakahalaga dahil doon yung pinangako ng Diyos kay Jacob na doon sa Bethel, doon kita bibigyan o doon kita pagpapalain. Hindi sa kung saan lugar. Naintindihan po. Parang ganito, para mas maintindihan natin. Si Abraham, naninirahan sa Haran. Tama po ba? Doon sa Haran, ano pong meron doon? Sabi sa Josue, yun yung lugar kung saan sumasamba sa mga Diyos-Diyosan yung mga kamag-anak niya. So, pwede ba na sumamba si Abraham kasabay ng
nasa paligid niya ay sumasamba rin sa mga Diyos-Diyosan? Hindi po, may magiging mahirap ito para sa kanya at hindi yun yung kalooban ng Diyos. Ganito rin sa Shechem. Sa Shechem, civilized yung time po na ito at maayos yung kalagayan po ng mga tao doon. Pero, sa loob nito, marami rin po mga Diyos-Diyosan. Ayon ng Diyos na mahaluan si Jacob ng mga Diyos-Diyosan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang kalooban niya, hindi sa Shechem, kundi sa Bethel. Naintindihan? Kaso nga lang itong problema. Nanirahan siya sa Bethel. Sa halip na magpatuloy, doon siya nanirahan. Naintindihan? Then, pumasok ngayon yung incident tungkol kay Dina. Sa chapter 34. Ngayon, ano po nangyari kay Dina? Alam po natin yung nangyari. Nung na-curious siya kung sino yung mga tao na nasa Shechem, ano po nangyari? Nakuha siya ng anak ni Hamor na si Shechem, tapos ano pong ginawa sa kanya? Pinagsamantalahan siya. Siyempre, ito po ay mabigat na bagay para kay Jacob at sa kanyang pamilya. Dahil nga, ang kalooban ng Diyos ay nasa Bethel, pero dahil sa naging kampante si Jacob na manirahan dun sa Shechem, ito po yung nangyari. So, sa pamamagitan po nito, kailangan po natin makita yung aral. Bakit nangyari yung incident sa Shechem? Gaya po ng nabanggit ko po kanina, ang kalooban ng Diyos kay Jacob at sa kanyang sambahayan ay mapunta sa Bethel. Naintindihan? Pero dahil maayos na yung sitwasyon niya, wala na siyang takot ng time po na yun. Kasi nga, nagkaayos na sila ni Esau. So yun lang naman yung isang mabigat na dinadala niya nung naglalakbay siya. Kasi nga natatakot siya, baka maabutan siya at patayin siya. Pero nung nagkaayos na sila, wala na siyang major na alalahanin ng time po na yun. Kaya, dito ngayon, nagkaroon ng sabihin natin naging complacent o naging kampante si Jacob na okay naman na yung sitwasyon. Okay na kami ng kapatid ko, nandito kasama ko yung mga kamag-anak ko, tapos meron kaming lugar na paninirahan. So yung time po na ito, ayun, ito po yung naging dahilan o naging mitya para magkasala si Jacob sa harapan po ng Diyos. Naintindihan po. Tandaan po natin, yung pagsunod sa Diyos ay dapat lubos. Naintindihan po. Regardless ng ating sitwasyon, regardless ng ating kalagayan. Nais ng Diyos na turuan tayo na sumunod ng 100% ng buong puso. Naintindihan? Pero minsan, kadalasan, na gusto naman natin sumunod. Pero dahil nahihirapan tayo sa sitwasyon, nade-delay yung ating pagsunod. Naintindihan po. Pero minsan, kahit na gusto nating sumunod, pero nagiging maayos yung sitwasyon, nakakalimutan din natin yung pagsunod sa Diyos. Naintindihan po. Kaya, walang problema dun sa utos. Ang problema kadalasan ay nasa atin. Kapag maayos yung sitwasyon, nakakalimutan natin yung Diyos. Kapag mahirap naman yung sitwasyon, mas lalo tayo nakakalimot sa Diyos at gumagawa tayo ng sarili natin diskarte. Naintindihan? At dito po sa kalagayan po ni Jacob, so ito po yung nangyari sa kanya bilang disiplina. Naintindihan? Ano po nangyari sa kanyang anak? Pinagsamantalahan. Naintindihan po. Basahin po natin mula Genesis chapter 34 hanggang 5. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Dina, na anak ni Leah, na ipinanganak nito kay Jacob, ay lumabas upang tignan ang mga babae ng lupaing iyon. Na makita siya ni Shechem, na anak ni Hamor na Hebeo, na siyang pinuno sa lupain, kanyang kinuha siya at sa pilitang sinipingan. Siya ay napalapit kay Dina at na anak ni Jacob, at kanyang inibig ang dalaga at nangusap sa kanya ng may pagmamahal. Kaya si Shechem ay nagsalita sa kanyang ama, si Hamor, na sinasabi, kunin mo para sa akin ang dalagang ito upang maging asawa ko. Nabalitaan nga ni Jacob na pinagsamantalahan ni Shechem ang kanyang anak na si Dina, subalit ang kanyang mga anak na lalaki na kasama ng mga hayop niya sa parang, kaya't nanatili tahimik si Jacob hanggang sa sila'y makarating. So ito ngayon nangyari, si Shechem, sinipingan niya o sa pilitang sinipingan niya si Dina at nalaman ito, nabalitaan po ito ni Jacob. Pero dito po sa verse 5, sabi dito, subalit ang kanyang mga anak na lalaki ay kasama ng mga hayop, ibig sabihin siya lang mag-isa, sa parang kaya't nanatiling tahimik si Jacob hanggang sa sila'y makarating. So wala siyang imik. Hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam. Hindi ibig sabihin na hinayaan lang niya o papalampasin niya yung bagay po na ito.
Dito po natin makikita yung naging consequences ng kasalanan po ni Jacob noong time po na yun. Wala na siyang nasabi. Bakit? Alam niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Pero dahil sa naging complacent siya, naging kampante siya sa kanyang Christian life o dun sa kanyang tungkulin, dito po nangyari yung incident tungkol kay Dina. So, anong lesson natin dito? Yung pwede natin makuha dito. Sa ating Christian life, yes, ginaganap natin yung kalooban ng Diyos. May mga ups and downs, may mga kahirapan, at mayroon mga pagtatagumpay din. Pero palagi tayong sinasabihin ng Biblia na palagi tayo dapat magbantay. Bakit tayo dapat magbantay? Una, siyempre dahil may kalaban. Si Satanas, lagi siya nakaabang na sunggaban tayo para pabagsakin tayo sa ating Christian life. Pero hindi lang naman yun yung dapat natin pakaingatan. Hindi lang tayo dapat doon magbantay. Kailangan din natin bantayan sa paligid natin. Dahil itong mundo na ito, patuloy tayong tutuksohin. Naintindihan po. At isa pa, sa dapat natin bantayan, yung ating laman, yung ating pagnanasa. Kapag ito ay nakaranas ng maayos na kondisyon, kapag ito ay nakaranas ng mga magagaan, sabihin natin mga maayos na sitwasyon, ano pong nagiging response ng katawan natin? Gustong-gusto natin ito. Gustong-gusto ng katawan natin ito. Pero pagkahirapan, ayaw na ayaw ng katawan natin. Tama po ba? So dahil dito, ayun, minsan nagiging kampante tayo sa ating pananampalataya. At ito po ay napakamapanganib. Naintindihan po. Pagkatapos na maghiwalay nila Esau at Jacob, nanirahan si Jacob dito po sa Sukot. Kalaunan, nakarating siya sa lupain ng Kanaan. Ngunit, hindi siya kaagad pumunta sa Bethel. So ito yung inutos ng Diyos. Sa halip, nanirahan po siya sa Bethel. Sa Shechem. Kaya, nung siya ay nasa Shechem, hindi yun yung final destination niya at hindi yung lugar na ipinangako ng Diyos sa kanya. Ang pangako ng Diyos ay sa Bethel. Tingnan natin ito. Genesis chapter 31 verse 13. Balikan po natin. Genesis chapter 31, kanina binasa po natin yung ilang part. Dito po naman po sa verse 13. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ang Diyos ng Bethel, na doon mo pinahiran ng langis na haligi, at doon ka gumawa ng panata sa akin. Tumayo ka ngayon, lumabas ka sa lupain ito, at bumalik ka sa lupain na iyong sinilangan. So ito yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Ako yung Diyos ng Bethel. At doon mo pinahiran ng langis ang haligi, at doon ka gumawa ng panata. So meron silang kasunduan. Yung Diyos at si Jacob, may kasunduan na ang destinasyon niya ay nasa Bethel. Naintindihan? Pero yun nga, si Jacob ay nanirahan dun sa Shechem. Kaya nangyari po ito sa kanya. So, pagkatapos nilang magkaayos, nawala yung kanyang pag-aalala at kabalisaan at yung kanyang pananampalataya ay naging kampante. Sa panahon na ito, nanirahan na siya sa Shechem. So, noong panahon na yun, dahil nga kasama niya na yung kanyang mga pamilya, wala na siyang alalahanin sa pagitan ng kanyang kapatid, naging mabuting sitwasyon ito para sa kanila. Pero dun sa Shechem, gaya ng sabi ko po kanina, napakaraming mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at mga immoral na kasalanan. So, ano yung lesson na pwede natin makuha? Kaya sabi ko, una, huwag magiging kampante sa ating Christian life. Hindi dapat tayong maging tamad sa pananampalataya. Palagi tayong sinasabihin ng Biblia sa Romans chapter 12, verse 11, huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Ano po ibig sabihin na huwag maging tamad sa pagsisikap? Yes, nagsisikap naman tayo. Pero minsan, tinatamad tayo. Bakit? Nabibigatan na tayo eh. Pero sinasabi, huwag. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu. Naintindihan po. Kaya naman, nais ng Diyos na ipaalala para lagi sa atin na yung takbuhin ng ating pananampalataya. Kagaya po ni Apostol Pablo, ano po yung sinabi niya bago siya mamatay? Iningatan ko yung aking pananampalataya. Natapos ko na yung aking takbuhin. Tingnan na lang natin para mabasa na rin po natin at ma-remind po tayo. Ikalawang Timoteo, chapter 4. Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 6 hanggang 7. Basahin na natin mula verse 6 hanggang 7. Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 6 hanggang 7. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Tungkol sa akin, ako ibinuhos na tulad sa inuming handog, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban.
natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Napakaganda po nung sinabi niya bago siya mamatay. Sabi niya, nakipaglaban ako na mabuting pakikipaglaban. Ano po yung pakikipaglaban? War. Naintindihan? Sa pagitan ng spiritual na kapangyarihan at mga panunokso ni Satanas. Yung kanyang laman at yung paligid at si Satanas, nilabanan niya. Naintindihan po? Kaya, sa pakikipaglaban, pwede ka ba magpahinga? Siguro pwede. Pero sandali lang. Pero kung alam mo na ikaw ay nasa digmaan, hindi ka magiging kampante. Tama po ba? So ganito rin, sa ating Christian life, nasa ilalim po tayo ng paipaglaban spiritually. Naipaglaban tayo sa spiritual na mga hukbo ni Satanas, ng mundong ito, at ng ganun ng ating sarili. Kaya hindi po dapat tayo mapagod or sabihin natin maging complacent sa ating pananampalataya. At sabi nga dito, natapos ko na ang aking takbuhin. So, kung alam mo na ikaw ay nasa isang takbuhin, siguro, along the way, pwede ka mapagod. Tama po ba? Pero kung habang tumatakbo ka, nakalimutan mo na ang goal mo ay makarating dun sa goal. Habang nagpapatuloy ka, parang, teka lang, parang hindi ko na yata kaya. Napapagod na ako. Bakit ko ba tinuloy ito? Iba't iba, mixed emotion na yung nararamdaman natin. Tama po ba? Pero ganun pa man, nais ng Diyos na ipaalala sa atin yung goal natin. Ano yung goal natin? Maabot si Kristo. Naintindihan po. Yung goal natin ay si Jesus Christ. Naintindihan? Yun yung ating direksyon. Pero along the way, yes, iba't iba yung ating na-experience. Kagaya ng isang marathon. Meron po akong gustong ipakita sa inyong video clip. Kaya po, dito po, tingnan po natin. So, meron po isang 8 stage ng marathon. Finish line. At maganda rin po ito na illustration para sa ating Christian life. Wow, what a beautiful day. Listen to everyone cheering. This is going to be great. Months of training is paying off now. I'm hydrated, glucosed up, and my mental game is on point. Let's do this. Okay, so I'm a little behind on my normal pace. No big deal. Just keep going. And then I think I missed a spot on my thigh with my body glide. Sure, that won't be a problem. And I don't need to stop for water just yet. Oh, look, here come some hills. That'll be fun. Wait, I'm not even halfway through yet. Feels like I've been running forever. What's with all these hills? The whole course hills? I think it's going to be tougher than I thought. Where is everybody? Am I still on course? I haven't seen a water stop in forever. Why didn't I get water earlier? I was just me, myself, for the road, I guess. Nothing left to do besides confront all of my inner demons. I am going to die! Why did I ever decide to do this? My thighs are raw like two hairs, and I think my toenails just fell off. What else could possibly go wrong? Ah, like the runner's shots! Well, at least I haven't hit the wall yet. I hit the wall! I have never been so tired in all my life. Even my teeth are tired. I think I should just quit. Just stop passing me, you jerks! No, I need to power through. I didn't train for months to give up this late. Time to dig deep. Think of that Olympic runner who finished with a broken leg. That was really gross. But the point is, if he can do it, so can I. Now, come on. The finish line is right up there. 1 foot in front of the other. Yes! I did it! Oh, this is the greatest feeling in the world! So, ito po yung magandang illustration para makita yung ating takbuhin sa ating pananampalataya. So, umpisa, after nating masave, excited pa. Oh yes, nasave na ako. Makakapasok na ako sa langit. Sa pamamagitan pala ng dugo ni Jesus, mapapatawad lahat ng kasalanan ko. Kaya matindi yung kasayahan na nararamdaman natin. Then, pumasok tayo ngayon sa stage ng Christian life. So, habang nagpapatuloy tayo, hindi natin lubos na intindihan, kailangan ko ba gawin lahat ito? Parang napakadami naman. Araw-araw, halos araw-araw na kami pumunta sa church. Wala na akong time para sa ibang bagay. Hindi ako sanay ng ganito. Kaya may denial stage.
sa atin. Tama po ba? Then, kapag habang nagpapatuloy din tayo sa ating Christian life, na-overwhelm na tayo ng sitwasyon, nasashock na tayo, na-overwhelm tayo sa mga na-experience natin, ganito pala. Akala ko okay lang na umatin kahit Sunday, pero pati Wednesday, pinapatin kami. Tapos sa mga fellowship, noon, ang nasanay lang ako, tamang simba tuwing linggo lang. Pero bakit ganito? Patuloy na bumibigat yung kalagayan po natin habang nagpapatuloy tayo sa ating Christian life. At minsan dumadating din tayo dun sa panahon na feeling natin na parang tayo na lang mag-isa. Para bang walang nangyayari. Parang ginagawa ko naman yung part ko. Pero bakit? Walang tumutulong sa akin, wala man lang nag-i-encourage sa akin. Kahit na wala ako, wala rin naman silang pakialam. Minsan dumadating tayo dito sa ganitong klaseng stage. Kahit na hindi nakikita ng effort yung iba sa Christian life natin. Tapos, panglima, despair. Ano po yung despair? Nahihirapan ka na, nawawalan ka na ng sigla sa Christian life mo, na para bang wala ka napapala. Na para bang wala namang talagang gantimpala. Na sinasabi lang na magpatuloy ka, sinasabi lang na kailangan natin pagpatuloy ang ating Christian life, pero para bang malabo. Parang hindi mo nakikita yung goal mo. Doon sa time po na ito, ayun, gusto na natin tumigil dahil sa kahirapan na na-experience natin sa Christian life. At doon sa pang-anim, the wall. Bumagsak na. Mabagsak tayo minsan sa Christian life natin. Tama po ba? Dahil yung Christian life natin, yung normal na Christian life, hindi po palaging okay. Meron mga kahirapan, may mga pagdurusa, at meron talagang mga hindi magagandang sitwasyon. Tama po ba? Pero ganun pa man, kahit na meron tayong kahirapan at bumabagsak tayo sa ating Christian life, ano po yung dapat natin gawin? Alalahanin natin yung ating goal. Yung pang-pito, yung affirmation, ay pagbangon at pag-remind sa sarili mo ng goal mo. Kagaya ng marathon runner, naintindihan po. Na-experience niya yung iba't ibang mga stage na yun. Nung dumating siya, nang bumagsak na siya, paano ulit siya nakabangon, nakabalik? Yung motivation niya. Naintindihan po. Ngayon, tayo po bilang mga Kristiyano, yes, dumadating din tayo sa mga ganitong klaseng kahirapan. Mabagsak tayo, pero ano po yung dapat natin gawin? Tingnan natin, Kawikaan chapter 24. Kawikaan chapter 24, verse 16. Kawikaan chapter 24, verse 16. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman. Ngunit ang masama ay nabubuwal sa pamamagitan ng kasakunaan. Sabi dito, yung matuwid, makapito, o patuloy man siyang mabuwal. Ano pong ginagawa niya? Bumabangon na naman. Ito po tayo. Tayo po yung matutuwid. Tayo po iniligtas ng Diyos. Hindi po tayo quitter. Alam niyo po yung quitter? Dahil nahirapan, ayaw na. Dahil nahirapan, hindi na nagpapatuloy. Parang sa trabaho. Pwede ba na kakahire mo lang, tapos sa umpisa, masaya ka, di ba? Tapos nung dumating na yung time na nahihirapan ka na, yoko na, tigil na lang ako. Quit na lang ako. In the first place, bakit ka ba nag-apply? Tama po ba? Pero yun nga, ito'y kadalasan na na-experience din natin sa ating Christian life. Pero palagi sa ating nire-remind sa atin ng Biblia na isang magandang motivation para sa atin ay yung pag-ibig. Bakit ba tayo nagpapatuloy sa ating Christian life? Bakit po kayo umaattend dito sa church? Dahil ba sinabi? Dahil ba kailangan o requirement? At kapag hindi nyo ginawa, bibisitahin kayo, may message kayo. Yun po ba yung motivation natin kaya tayo umattend sa church? Tanungin po ninyo yung sarili po ninyo, bakit hanggang ngayon nandito ko pa sa church? Kung wala ka na maisip na dahilan, tanungin mo ulit yung sarili mo. Actually, linggo ngayon, mas masarap matulog, umuulan pa naman. Pero bakit nyo pinili na pumunta dito? Tandaan natin na yung pag-ibig ng Diyos yung humihimok sa atin. Sabi ni Apostol Pablo. Yung pag-ibig pa ba ng Diyos yung humihimok sa inyo kaya kayo nandito? Kung hindi na, balikan mo yung unang mong pag-ibig. Naintindihan po. Yung unang pag-ibig na na-experience mo nung ikaw ay naligtas.
Balikan mo yung pag-ibig na nag-motivate sa'yo, nagbigay sa'yo ng malaking kagalakan. Dahil ito po yung spiritual na kagalakan, hindi po kagalakan sa physical. Naintindihan po. Kaya naman yung spiritual na kalagayan po natin sa ating Christian life ay dapat yung sinisiyasat din po natin. Hindi lang tayo basta atin, hindi lang tayo basta basa, hindi lang basta kinig, na hindi ini-evaluate yung ating sarili. Naintindihan po. Dahil napakahalaga para sa atin na matapos natin yung takbuhin. Naintindihan po. Pero hindi lang basta matapos. Along the way, iningatan ni Apostle Pablo yung kanyang pananampalataya. Naintindihan po. Ganun din. Itong po si Jacob, ano po nangyari sa kanya? Nung naging maayos yung kanyang sitwasyon, naging complacent siya, hindi niya iningatan yung kanyang pananampalataya, naging kampante siya, nanirahan siya sa Shechem. At ano nangyari bilang disiplina? Dinisiplina yung kanyang, dinisiplina siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Naintindihan po. Hindi ito para saktan lang o sabihin natin na ipahamak yung pamilya ni Jacob dun sa Shechem. In the first place, bakit ba nga siya nandun? Dahil nakita niya na yung Shechem na magandang lugar para tirahan. Naintindihan po. Itong mundo na ito, hindi po dito yung destination natin. Tayo po yung manlalakbay. Naintindihan? Ano po ibig sabihin ng manlalakbay? Naglalakbay lang tayo dito sa mundong ito. Ang goal natin ay dun sa langit. Hindi tayo binilt ng Diyos para dito. Naintindihan? Pinahintulutan niya nga tayo na namumuhay dito at dito natin hanapin yung kaligtasan at kaluwalhatian. At sa pamamagitan ng buhay natin dito, mapapapurihan natin siya, masusuklihan natin yung kanyang biyaya. Naintindihan? Pero hindi ito yung goal natin. Naintindihan po. Ang goal natin ay sa langit. Kaya naman, kailangan natin maunawaan palagi na yung takbuhin ng ating Christian life ay yung ating goal. Hindi purpose ay basta takbo ka lang ng takbo. Ang goal ay makarating ka dun sa goal mo. Naintindihan po. Yung pananampalataya natin ay isang takbuhin ng pananampalataya. Para matuloy tayo ma-remind sa takbuhin na ito, binigay sa atin yung Biblia. Naintindihan po. Dahil kadalasan, dahil nga tayo po ilikas na nagsasawalang bahala at meron tayong likas na nagiging kampante, ibinigay yung Biblia sa atin. Naintindihan po. Kaya yung Biblia para sa atin, para makapag-focus tayo sa ating goal, binigay niya yung kanyang salita. Ito po yung instruction mula sa langit. Naintindihan po. Yes, physically, nababasa natin ito. Pero yung salita ba dito, galing dito sa mundong ito? Hindi po, galing sa langit. Nire-remind tayo ng Diyos sa kanyang mensahe na magpatuloy tayo sa ating meeting. Tingnan natin ito. Filipos chapter 3. Filipos chapter 3. Verse 12 hanggang 14. Kagaya po ni Apostle Pablo, maraming siyang na-experience sa kanyang Christian life. Maraming kahirapan at talagang physical at spiritual na kahirapan yung na-experience po niya. Pero kahit na ganun, ito po yung isang mensahe niya para sa mga brothers and sisters at para din sa atin. Basahin natin. Verse 12 hanggang 14. Filipos chapter 3, verse 12 hanggang 14. 3, 2, 1. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na. Kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Kung paano ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. So, dito, makukuha rin natin ng aral dito sa pamamagitan ng sinabi ni Apostle Pablo. Nagpapatuloy siya tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Yung pagkatawag niya sa atin dito sa mundong ito, merong purpose. Merong layunin. Para saan? Una, para sa mga ligaw na kaluluwa. Pangalawa, pupurihan siya para sa kanyang biyaya para sa atin. At at the same time, sa huli, ibibigay niya yung gantimpala. Naintindihan po. Kaya, yung marathon runner, kahit na mahirap yung pacing na na-experience niya, saan siya nakatingin? Dun sa trophy. Naintindihan po. Kaya nung nakamit niya na yung trophy, lahat ng mga pagpapagod, lahat ng mga kahirapan na na-experience niya along the way, napapalitan ng kagalakan. Naintindihan po. Yes, for the meantime, nandito tayo sa pacing, dito tayo sa stage, na mayroong mga kahirapan, iba't ibang mga kahirapan sa mundong ito. Pero, huwag tayong manlulupaypay.
Huwag tayong magpanghinaan ng loob. Dahil yung Diyos, naghihintay sa atin dun sa goal. Naghihintay siya sa atin para ibigay yung dakilang gantimpala sa pagkatawag sa atin. Kaya si Pablo, ito po yung ginagawa niya para matulungan siya na makapagpatuloy. Ano pong ginagawa niya? Yung mga bagay na nakaraan na, kinakalimutan niya na. Naintindihan po. Yung mga bagay na, minsan, dahil sa kasalanan din naman natin, dahil sa mga kakulangan din naman natin, may meron tayong mga bagay na ginagawang hindi maayos. Pero, yun ay lipas na. Yun ay tapos na. Huwag kang mag-stuck doon. Huwag kang manatili lang doon. Yun ay experience na kailangan mong maranasan para ma-remind sa'yo na hindi ito yung goal ko. Hindi lang ako dito. Naintindihan po. Kaya naman, kapag yung isang Kristiyano nawalan ng purpose sa kanyang buhay, ano po mangyayari? Useless. Walang silbi. Sabi sa Biblia, tayo po yung mga asin ng sanlibutan. Tama po ba? Yung asin nagbibigay ng lasa. Tama po ba? Pero paano kaya kung yung asin nawala ng lasa? Para saan pa siya? Wala. Sabi sa Biblia sa Mateo chapter 5, itatapon na lang siya, tatapak-tapakan na lang siya. Naintindihan po. Kaya kung makakalimutan natin yung utos ng Diyos at yung purpose sa atin sa Christian life natin, magiging kagaya tayo ng asin na walang lasa. Naintindihan po. Tayo po, di ba? Gusto natin na maglagay ng mga pampalasa sa ating mga pinakain. Minsan nga, napapasobra. Tama po ba? Kasi masarap kapag may lasa. Masarap kapag may asin. Tama po ba? Pero kung yung Christian life natin, ayun, wala ng lasa, tamlay, walang motivation, bakit pa tayo nagpapatuloy? Kaya kahit na-experience natin yung mga ganung bagay, kahit na dun sa bagay na yun na nararanasan natin, tandaan natin, ito ay parte ng aking Christian life, pero hindi ito yung pagtatapos. Naintindihan po. Kaya si Apostol Pablo, ang ginawa niya, kinalimutan niya. Nilimot niya yung mga bagay na nangyari noon sa likuran, then tinutungo niya yung kanyang mga mata sa mga bagay na hinaharap sa future. Kayo po, ano pong future po na nakikita po ninyo after 5 years ng Christian life ninyo? O sabihin na natin, itong taon lang na ito. Pagkatapos ng 2026, anong nilook forward mo sa Christian life mo? Ilang buwan na lang? Bare months na. Tapos, matatapos na yung ating taon na ito na 2026, 2027 na. Anong nilook forward mo sa Christian life mo? Matapos lang? Yes, nakasurvive. 2027 na. Diba yan yung yan yung kadalasan nagiging sabi natin, pampalubag loob ng mga tao sa sanlibutan. Ay, survive. Yes, kasali naman yun. Talaga nasa-survive naman talaga natin. Pero, ano nilook forward mo? Para lang ba matapos? Wag. Tayo po mga Kristiyano ay tinawag para sa dakilang gantimpala. Naintindihan po. At yun yung dapat natin na-i-aim. Yun yung dapat natin na-asamin. Para may pagpatuloy yung ating Christian life, palaging sinasabi sa atin ng Diyos yung pangako niya. Para saan? Para ma-motivate tayo. Naintindihan po. Para tulungan tayo na makabangon sa ating Christian life. Kaya kung babasahin po ninyo yung journey ng mga Israelita sa ilang, kahit na nahihirapan sila, palaging nire-remind sila ng Diyos na ako yung naglabas sa inyo sa Egypt. Ang purpose ko ay makarating kayo sa Canaan, dun sa lugar na dinadaluin ng gatas at pulot. Kung mapapansin po nyo, palagi niya nire-remind yung mga brothers, yung mga Israelita nung nasa kahirapan sila sa loob ng 40 years. Naintindihan po. Kaya kahit na yung mga Israelita, naglakbay sila, paikot-ikot, pag-alagala sa loob ng 40 years, pero ano yung goal? Makarating sa Canaan. Naintindihan po. Same din po para sa atin. Kaya kahit na may mga experiences tayo na sabihin natin talagang hindi maganda o kaya hindi natin lubos na maisip kung ano ba talaga nangyari. Kung nangyari na, yes, kalimutan na. Then magpatuloy tayo. Naintindihan po. Isa pa po, tingnan po natin ito. Unang Korinto, chapter 9. Unang Korinto, chapter 9, verse 24 to 27. Basahin po natin, Unang Korinto, chapter
9, verse 24 to 27, 3 to 1. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagpagwagian. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo ay sa walang pagkasira. Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi takbil. So, inillustrate ni Apostol Pablo dito yung kanyang takbuhin na para bang nasa isa siyang paligsahan. Sa mga athletes, kung alam po ninyo kung ano yung training ng mga athletes, marami silang pagpapigil sa kanilang sarili. Tama po ba? Pero ano po yung goal nila? Yung championship. Naintindihan po. Yung trophy. Naintindihan po. Kaya, bago sila makarating doon, may mga bagay silang ginagawa at pinaghahandaan, yung training, disiplina sa kanilang sarili, para makarating sila doon sa goal na yun. Kasi nga, sila gumagawa na may katiyakan. Dito, si Apostol Pablo sabi niya, kaya ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Sino po yung tumatakbo ng walang katiyakan? Yung mga tao sa mundong ito. Takbo lang sila ng takbo pero walang katiyakan. Try lang sila ng try. Na baka sakali na ito na yung karir ko, baka sakali ito na yung mag-aangat sa buhay namin. Wala silang katiyakan. Kaya kadalasan nag-end up sila ng trial and error. Alam niyo po yung trial and error? Try ko muna to. Kapag naging okay, o di ito na. Pero pag bumagsak, pag nalugi, o di iba naman, hanap ulit. Naging trial and error. Pero tayo po hindi ganun. Hindi po tayo tumatakbo ng walang katiyakan. Tayo po tumatakbo ng mayroong isang layunin. Ano po ito? Yung dakilang gantimpala. Naintindihan po. Kaya nga, huwag din tayo tumakbo na walang katiyakan. Huwag din tayo sumuntok na gaya ng sumusuntok sa hangin. Kaya palagi po yun yung remind yung sarili po ninyo. Bakit ba ako nagpapatuloy sa church? Bakit ba ako patuloy na umaattend? Bakit ba ako nakikinig? Kasi kung wala ka namang goal, or kung wala ka namang vision para sa Christian life mo, magpapagod lang yung ginagawa mo. Eventually, mahihirapan ka. Eventually, magiging iisipin mo na lang, tigil ko na lang. Pero kung meron kang goal, yun yung nagmo-motivate sa'yo para abutin mo yung goal na yun. Naintindihan po. Kaya naman, para sa ating Christian life, nire-remind tayo, kagaya ni Jacob, na huwag maging kampante sa Christian life. Alalahanin kung ano yung purpose ng Diyos para sa iyo. Ano po yung purpose? Pumunta ka sa Bethel. Naintindihan po. Pero yun nga, dahil sa kainaan ng pananampalataya ni Jacob, nahulog po siya sa ganitong klaseng kalagayan. Naintindihan po. Pero tayo po, ibinigay itong lesson para sa atin para huwag nang gayahin. Naintindihan? Ano pong dapat natin gawin? Kaya na sinabi dito, supilin natin yung ating katawan. Ano po ibig sabihin yung supilin yung ating katawan? Disiplinahin. Naintindihan? Kapag dun sa mga times o sa mga sitwasyon na wala ka ng motivation o kaya wala ka ng gana sa Christian life mo, ano pong dapat gawin sa ating katawan? Gawin itong alipin. Naintindihan po. At kapag yung ating katawan ay naging alipin ng ating espiritu, yes, eventually, magagamit natin ito para sa ating Christian life, para magamit tayo ng Diyos para sa mas maluwalhating takbuhin na ibinigay niya sa atin. Tingnan po natin ito, isa pa. Ikalawang Korinto, chapter 5, atras naman po tayo. Verse 1 hanggang 7. Ikalawang Korinto, chapter 5. Verse 1 hanggang 7. Medyo mahaba po ito, pero mahalaga po. Basahin natin sabay-sabay. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 7, 3 to 1. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, meron kaming isang gusali mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan, sapagkat dito kami ay dumaraing na nasasabik mabihisan ng aming makalangit na tahanan, upang kung mabihisan na iyon, ay hindi kami matagpuang hubad. Sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan, hindi sa nais naming maging hubad,
kundi nais namin kami mabihisan pa upang ang may kamatayan ay lunukin ng buhay. Ngayon, ang paghahanda bagay na ito ay Diyos na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Kaya't kami lagi nagtitiwala, bagaman nalalaman namin na ay nasa tahanan, sa katawan, kami ay malayo sa Panginoon. Sapagkat kami ay lumalakad sa paningin, hindi sa pamamagitan ng paningin. So, ito po si Apostol Pablo, dinescribe niya yung kanyang katawan bilang tolda. Yung tolda na ito, mawawasak at mapapalitan ito ng bagong gusali. Ito yung katawan niya o yung maluwalhating katawan niya dun sa langit. Naintindihan po. Kaya nga, sa verse 2, sapagkat dito kami ay dumaraing. Physically, dumaraing. Pero spiritually, nasasabik mabihisan ng aming makalangit na tahanan. Kaya kahit na meron tayong mga kahirapan, kahit na meron mga pagsubok sa Christian life po natin, yes, maaari yung katawan natin manghina, maaari yung katawan natin talagang bumagsak, pero palagi natin tandaan na yung ating katawan ay mapapalitan. Yung kahirapan na na-experience natin dito, panandalian lang. Naintindihan po. Kaya nga, sabi sa verse 7, huwag tayo lumakad sa pamamagitan ng paningin. Lumakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Walk by faith, not by sight. Naintindihan po. Yung ating mga mata, yes, palagi nakakakita ng mga bagay na mahirap dito sa mundong ito. Kasi nakadesign ito para makita yun. Pero yung mata ng ating pananampalataya, saan nakadesign? Para makita yung mga spiritual na bagay. Naintindihan po. Kaya ano po yung dapat natin nagamitin sa ating Christian life? Yung mata ng ating pananampalataya. Sabi dito, lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag sa pamamagitan ng paningin. Naintindihan po. Kaya, sa tuwing tayo po yung nagpapatuloy sa ating Christian life, kapag meron tayong nakikitang kahirapan o na-experience na kahirapan, yes, physically nakikita natin ito. Na-experience na ating katawan ito. Pero wag lang tayo tumingin dun sa sitwasyon ayon sa nakikita lang natin ng ating mga mata. Tingnan din natin yung kung ano yung nakapaloob na biyaya, gantimpala, at spiritual na bagay sa likod nito. Naintindihan po. Kaya na po dapat palagi ng ating tignan yung spiritual na bagay. Hindi po yung mga bagay dito sa lupa lang. Naintindihan po. Dito po sa mundong ito, yes, palagi po tayong dinadaya ng ating paningin. Pinapakita sa atin yung mabubuti, magagandang bagay, pero huwag natin gamitin lang itong mga mata para makita yung mga bagay na yun. Gamitin natin yung mata ng ating pananampalataya. Pero syempre, kailangan din natin magbantay. Dahil nga, yung ating mata ng pananampalataya, minsan pumipikit. Minsan nagiging madilim, minsan nagiging malabo. Bakit? Dahil sa iba't ibang mga sitwasyon. At isa na doon, kasalanan. Naintindihan po. Kaya, kung bakit tayo minsan nahihirapan sa ating Christian life, hindi naman dahil sa mga kahirapan lang. Nahihirapan din tayo sa ating Christian life dahil din sa kakagawan natin. Naintindihan po. Ayun, si Jacob, balikan natin yung kanyang kwento. Ano po nangyari sa kanyang anak? Pinagsamantalahan. Tapos, hinintay niya na bumalik yung kanyang mga anak para sabihin o ibalita na nangyari. Ngayon, ano pong ginawa ng magkapatid? Si Simeon at si Levi. Siyempre, nagalit po sila. Tama po ba? Nagplano sila para lipulin yung buong Shechem, yung lupain na ni Hamor. Naintindihan po. Dinaya nila para magawa nila o ma-execute nila yung plano nila. Pero, dun sa bagay na yon, ano po yung naramdaman ni Jacob? Sabi ba niya na, pinagiginti ako ng mga anak ko. Salamat mga anak ha. Hindi. Ano po naramdaman po niya? Nagkaroon siya ng mas malaking takot. Dahil, yung ginawa niya, hindi lang naman po basta pagpatay. Dahil sa ginawa niya, pwede siyang lusubin ng mga karatig bayan dun sa Kanaan. Tama po ba? Kaya mas malaking bagay yung nangyari o pagkatapos ng nangyari dun sa kay Jacob at sa kanyang pamilya. Hindi nila na ipagiganti si Dina actually. Mas lalo lang din na dinagdagan yung kahirapan po nila. Naintindihan po. Bakit? Dahil lang naman sa hindi pagsunod ni Jacob na pumunta sa Bethel. Naintindihan po. Maring sipin natin, para bang napakababaw naman. Naparusa ito kay Jacob. Hindi lang naman siya pumunta, maring nagpapahinga lang naman siya. Maring
gusto lang naman niya na mag-unwind. Gusto lang naman niya na sa mahabang panahon na naglalakbay siya, tumatakas siya sa kanyang kapatid, nagkaayos siya sila, ngayon baka pwede pahinga naman. Pero dahil po sa ganitong klaseng puso niya, ganitong klaseng kalagayan niya, ayun, mas nahulog siya sa mas malaking kasalanan. Kaya ang consequences, si Dina ay napahamak. Naintindihan po. At dahil po sa kapahamakan na nangyari sa family po nila, mas lalo po itong lumaki. Naintindihan po. Pero ano po yung dapat natin makuhang lesson po dito? Kung alam mo naman pala kung ano yung kalooban ng Diyos, huwag dapat ipag-delay. Naintindihan po. Huwag natin hayaan na ma-delay tayo ng iba't ibang mga sitwasyon para magawa ito. Yes, actually, hindi naman kaagad, instantly, magagawa natin yung kalooban ng Diyos. Pero ano po problema minsan? Along the way, nakakalimutan natin. Along the way, sa halip na gawin natin yung goal, ayun, may ibang side quest, may ibang bagay na ginagawa bago yung goal. Tapos makakalimutan natin, ay, nga pala, may gagawin ako. Kaya kadalasan, ganito po yung nangyari sa ating Christian life. Pero, huwag maging kampante sa ating Christian life kapag dumating yung mga bagay na maayos at na sabihin natin, maayos na kalagayan natin. Hindi yun yung purpose. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Hebreo, chapter 10, verse 36. May pangako po yung Diyos para sa atin kung hindi natin kakalimutan yung goal natin sa ating Christian life. Hebreo, chapter 10, verse 36. Basahin natin yung sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ng kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. So, along the way, yes, may mga kahirapan. Pero ano po yung dapat natin na maging attitude? Pagtiisan. Dahil sa pagtitiis, ano pong kasunod? Tatanggapin ninyo yung pangako ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, huwag tayo maging kampante hanggat hindi pa dumadating yung Panginoon. Huwag isipin na, naligtas naman na ako, okay na yun. Yung Christian life, kahit na hindi ko masyadong seryosohin, o kaya hindi ko masyadong pagtuunan ng pansin, okay naman na, naligtas naman ako, makakapasok naman ako sa langit. Hindi po. Hindi lang po yun yung goal natin. Kaya tayo binibigyan ng chance ng Diyos ngayon para mabuhay dito sa mundong ito. Nandito po tayo para tuparin yung kanyang kalooban. Naintindihan? Para dun sa mga tao naman na hindi pa naliligtas. Para sa church, para sila ay tulungan, para sila ay lumago. Naintindihan po. Kaya yung pangako ni Jacob, yung tipanan nila, ay dapat nilang tuparin. So ito po yung disiplina para kay Jacob dahil hindi niya pinanatili yung kanyang pangako at hindi siya lubos sa sumunod sa Diyos. Dapat na ginawa ni Jacob ay pumunta siya kaagad sa Bethel. Doon siya gumawa ng dambana, doon niya sambahin yung Diyos ayon sa pangako ng Diyos. Pero ano po nangyari? Mas pinili niya yung makalaman na comfort o maging komportable sa kanyang paglalakbay. Kaya ano po naging resulta? Naging pabaya siya sa kanyang paglalakbay. Alam niyo po kung ilang taon siya nanirahan sa Shechem? 10 taon. So doon sa 10 taon na yun, kasama niya yung mga iba't ibang mga Diyos-Diyosan, yung mga immoral na mga makasalanan, nakasama niya po ito. Naintindihan po. Kaya, dinisiplina siya ng Diyos hindi para sirain. Nangyari yun kay Dina para gisingin siya sa pagkakatulog niya spiritually. Naintindihan po. Kaya ito po yung purpose kung bakit tayo binibigyan minsan ng mga kahirapan, mga disiplina, hindi para saktan. Ito po yung pagre-remind sa atin na balikan natin yung track na tinatakbuhan natin sa ating Christian life. Naintindihan po. Para i-remind tayo na, teka lang, baka nagpapabaya ka na. Teka lang, baka hindi mo na tinutuon yung isip mo sa mga bagay sa langit. Nakatingin ka na lang dito sa lupa. Nakatingin ka na lang sa kahirapan mo, sa kakulangan mo, sa mga bagay na nakita mo sa paligid. Yes, minsan may mga experiences tayo na nahihirapan po tayo. Hindi ito binibigay ng Diyos para pahirapan lang. Binibigay ito para ma-remind tayo kung ano yung ating takbuhin. Naintindihan po. Tingnan natin ito. Mateo chapter 24. Nababasa po natin ito palagi sa Bible Seminar. Pero hindi lang po ito para sa mga hindi ligtas.
para din po ito sa atin at mag-remind sa atin na hindi po dapat tayo walang bahala sa ating Christian life. Matthew chapter 24, verse 42 hanggang 44. Mateo 24, Mateo 24, verse 42 hanggang 44. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito na kung nalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi siya mahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo. Yung pagdating ng Panginoon, hindi lang po para sa mga hindi ligtas. Sabi dito, magbantay kayo. Kanino ito sinasabi? Kanino? Sabi dito, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Your God. Your Lord. Naintindihan po. So sinasabi niya ito, una sa mga hindi ligtas, pangalawa sa atin bilang mga brothers and sisters na kailangan natin magbantay. Naintindihan po. Minsan, nare-remind po ako sa pagiging kampante ko rin sa aking Christian life. At naalala ko yung isang sermon sa amin sa kabataan na okay ka lang ba kung abutan ka ng Diyos na ginagawa yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Kanya? Halimbawa, nilalaro ka ng game. So kung ano naman, tapos nag-rapture. Halimbawa, nakaganon ka sa cellphone mo. Diba, intense na yung laro mo eh. Talagang buong puso ka na talagang invested dun sa laro mo. Tapos nag-rapture. Paglingon mo, uy, langit na pala. Ano mararamdaman mo kaya kung ganun yung nangyari sa'yo? Bawa, mga bagay kang ginagawa na hindi maganda. Inuubos mo yung oras mo sa mga bagay na wala naman talagang kabuluhan. Tapos nag-rapture. Tapos nabutan ka ng Diyos na ginagawa yung mga bagay na yun. Anong sasabihin mo? Diyos, wait lang ha. Tapusin ko lang. Ganun ba? Napakalaki pong panghihinayang po ito. Tama po ba? Napakalaking panghihinayang. Ano sasabihin natin? Diyos, sorry. Pasensya na kasi kailangan kong gawin to eh. Pero kung iisipin natin, sinasabi sa atin ng Biblia, magbantay kayo. Bakit? Sabi sa verse 43, ngunit unawain ninyo ito. Kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat siya. Tama po ba? Kaya anong problema? Alam ba natin kung kailan darating yung magnanakaw? Kaya ano po nangyayari? Natutulog tayo. Nagiging kampante tayo. Minsan, ginagawa lang natin yung ibang mga kaya natin, nilalak natin yung mga gamit natin, ganyan. Pero yung Diyos, hindi po siya dadating na kagaya ng katulad ng ganon. Naintindihan po. Kaya sinasabi niya sa atin, kaya maging handa na rin naman kayo sabagat anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Naintindihan po. Kaya, nung nasa young adult group pa po kami, lagi po kami nire-remind. Ano bang purpose kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na yan? Ka nag-aaral, kahit ka nagtatrabaho. Bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo ngayon? Para saan? Yan ba'y paghahanda sa pagdating ng Diyos? O naghahanda ka lang para sa future mo? Naghahanda ka lang para, sana, kalaunan, kapag habang hindi pa dumadating yung Diyos, at least secure man lang. Yan po ba? Hindi po. Palagi po natin tandaan. Yan, sinasabi sa atin ng Biblia. Tingnan natin. Unang Thessalonica chapter 5 verse 6. Unang Thessalonica chapter 5 verse 6.
Basahin po natin. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, huwag kayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino. Sabi dito, kaya nga, huwag kayong maging handa. Kung babasahin po ninyo sa bandang itaas, dito po tinutukoy yung rapture sa chapter 4, verse 16 hanggang 17. So, sa pagdating ng Diyos, sasalubungin natin yung Panginoon sa papawirin at makakapiling natin yung Panginoon magpakailanman. Pero sinasabi, habang wala pa, kaya nga, huwag kayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo manatiling handa at magpakatino. Merong mga tao na natulog na sa kanilang physically, talaga namatay na po sila. Pero kahit na namatay sila physically, sila naman po ay makakapiling natin dun sa langit. Pero spiritually, yes, ito rin po ay dapat natin palaging tandaan, huwag tayo matulog gaya ng iba. Kasi may mga ibang mga kapatiran na natutulog na talaga sa kanilang pananampalataya. Isang halimbawa dito si Demas. Ilan niyo po si Demas? Kasama na siya ni Apostol Pablo ng mga apostol na ginagawa yung kalooban ng Diyos na nangangaral. Pupunta sila sa iba't ibang mga lugar. Pero ano po nangyari? Inibig niya yung sanlibutan. Kaya ano pong ginawa niya? Nung inibig niya yung sanlibutan, iniwan na rin niya yung ministry. Naintindihan po. Bakit? Nakatulog na spiritually. Ibig sabihin, mas nakita niya na mas maganda yung mundong ito kaysa sa langit. Huwag natin hayaan. Kaya nga sinasabi sa atin, huwag kayong matulog gaya ng iba. Naintindihan po. Yes, maaaring ligtas sila. Pero nakatulog sa pananampalataya, nakatulog sa Christian life, kaya walang ginagawa. Kaya naman, sinasabi sa atin palagi ng Diyos na manatiling handa, magpakatino, magbantay. Naintindihan po. Kung titignan lang po natin yung mga nangyayari sa paligid po natin na mga sakuna, obvious na sa atin yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Tama po ba? Meron pa ba tayong hinihintay na tanda para magpakatino tayo sa ating Christian life? Na para magising tayo? Ano ba bang hinihintay ninyo na natanda para gawin na natin yung buo natin makakaya para sa ating Christian life? Kung meron pa po kayo hinihintay na kung ano mang motivation dito sa mundong ito, para gawin niyo ng mabuti yung Christian life po ninyo, pasensya na, pero kinalulungkot ko, baka hindi mo na yun abutan. Dahil napaka-limited na lang ng oras natin dito sa mundo. Tama po ba? Huwag natin hayaan na mabulag tayo ng mga bagay dito sa mundong ito. Huwag natin hayaan na hindi natin matupad yung kalooban ng Diyos at magtuon na lang sa mga bagay dito sa lupa. Naintindihan po. Kung gumawa tayo ng kung nanindigan tayo sa ating Christian life mula nung January, nung nagkaroon tayo ng resolution, along the way, talaga makakalimutan natin ito, di ba? Pero wag sana natin mapabayaan yung ating Christian life. Naintindihan po. Kaya napakahalaga ng ating Christian life dahil sa pamamagitan nito, dito tayo gumagawa para sa mga gantimpala na tatamasahin natin doon sa langit. Naintindihan po. Ngayon, kung habang nandito ka, wala kang ginawa, o kung sakali mang meron kang ginawa, tumigil ka. Yung mga sana na gantimpala na sana dapat mapupunta sa iyo kapag nandun ka na sa langit, tumigil na rin. Naintindihan po. Yung gantimpala dito sa lupa, yes, siguro, dakila, siguro maganda, talaga overwhelming, pero hindi nito maikukumpara yung gantimpala na tatanggapin natin dun sa langit kung gagawin lang natin yung ating best hanggang huli. Naintindihan po. Isang maganda example, si Jesus Christ. Yung kanyang pagdating dito sa mundong ito, alam natin kung ano yung purpose. Tama ba? Ginawa niya hanggang huli yung kanyang tungkulin, hanggang sa kamatayan. Kaya itinuri siya na pinakamataas na may kalawalatian. Naintindihan po. Same din. Nung sila Apostol Pablo, yung mga apostol, yung mga naging martir sa pananampalataya, naging malaki rin yung kalawalatian nila. Bakit? Ibinuwis nila yung kanilang buhay para sa pagliligtas na mas maraming mga ligaw na kaluluwa. Naintindihan po. Hindi sila nagsayang ng oras hanggat maaari. Maaaring napagod, nagpahinga, pero pinagpatuloy nila yung kanilang takbuhin. Naintindihan po. Kaya sabi ni Apostol Pablo, natapos ko na yung aking takbuhin. Iningatan ko yung aking pananampalataya.
Yung ating pananampalataya, yes, precious po ito, kaya dapat natin ingatan. Naintindihan po. Hindi po dapat ito maging tamad, hindi ito dapat maging kampante, hindi po ito dapat maging pabaya, at hindi ito dapat matulog. Naintindihan po. Yung pananampalataya natin ay napaka-precious. Naintindihan po. Kaya sabi sa Hebreo, chapter 11, verse 6. Tingnan na lang po natin para mabasa natin. Hebreo, chapter 11, verse 6. Basahin natin. Hebreo chapter 11, verse 6, 3 to 1. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat samampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Para sa Diyos, kung walang pananampalataya, hindi siya mabibigyan lugod. Pero kung merong pananampalataya na sobrang laki, malago, at active na pananampalataya, sabi dito, siya tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Naintindihan po. Kaya naman, kung tayo po ay susunod ng lubos sa Diyos, kung ano yung purpose ng buhay natin, ibibigay niya yung gantimpala sa atin. Naintindihan po. Kaya sabi sa Santiago, chapter 1, verse 19 to 25, kung mababasa po ninyo doon, huwag lang tayo basta maging mga tagapakinig. Huwag lang tayo basta maging tagapakinig na nakakalimot, kundi maging tagatupad na gumagawa. Naintindihan po. Para mas maintindihan natin, para din po sa iba. Tingnan po natin ito. Santiago chapter 1. Santiago chapter 1. Basahin po natin mula verse 22 hanggang 25. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitignan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis, at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. May pangako yung Diyos. Naintindihan po. Kung tayo po'y magiging tagapakinig na gumagawa, sabihin no, napakinggan mo, ginagawa mo, tinutupad mo, sinusunod mo. Para kung sabi ng Diyos, pagpapalain sa kanyang gawain. Naintindihan po. Kaya naman, yung promise ng Diyos, hindi po ito nasisira, hindi po ito nababago. Kung kukunin natin ito, tatanggapin natin ito, papakinggan natin ito, isa sa puso natin at isa sa buhay, yes, yung gantimpala, marireceive natin. Naintindihan po. Yes, may mga gantimpala na ipinrepare yung Diyos dun sa langit. Pero meron din mga bagay na ipinrepare yung Diyos sa atin na gantimpala bilang compensation para magamit natin sa ating Christian life habang nandito pa tayo sa mundong ito. Naintindihan po. Tinuturing niyo po ba yung health ninyo na biyaya? Sabi nila, health is wealth. Maraming mga tao na gustong gumaling sa sakit, pero hindi sila nabibigyan ng chance. Ikaw, maaaring meron kang kahirapan, meron mga iba't ibang mga masasakit sa'yo. Opo, medyo masakit na yung likod ko. Kahit na 30 plus pa lang ako, parang matanda na ako eh. Pero palagi kong nire-remind, mas mapalad ako kaysa sa iba. Yung iba gustong gumaling. Ako, meron naman akong lakas. Pero hindi ko ginagamit sa mabuti. Hindi ko ginagamit para sa kalooban ng Diyos. At tinuturing ko ito na parang normal lang, na parang hindi biyaya, at tinitake for granted ko lang. Doon po ko minsan nagre-repent. Napakahina talaga ng pananampalataya ko. Minsan nainis talaga ako sa sarili ko dahil sa ganitong klaseng kalagayan ko. Pero ganun pa man, yung Diyos na nanatili sa kanyang pangako. Maaaring tayo maging hindi tapat, pero yung Diyos, nananatili siyang tapat. Naintindihan po. Nananatili siyang tapat para tayo, kapag tayo ay nakarecover sa ating Christian life, yes, handa siya na tulungan tayo. Halimbawa, dito, yung alibughang anak. Yung alibughang anak, ano pong ginawa niya? Ninustay niya yung pera ng magulang niya. Tama po ba? Nagpakasaya siya.
Ginawa niya yung mga bagay na para sa katawan niya. Pero nung wala na lahat, anong nangyari sa kanya? Yes, nag-repent siya, pero hindi lang siya basta nagmukmok, hindi lang siya basta umiyak. Ang pinakamagandang ginawa niya, bumalik siya. Naintindihan po. Ito yung isa rin pinakamagandang ginawa ni Jacob nung maring nahirapan siya dun sa Shechem, pinagsamantalahan yung kanyang anak, tapos nagkaroon siya ng malaking takot sa mga tao sa paligid niya. Pero kahit na ganoon pa man, bumalik siya ulit sa pag-remind ng Diyos para sa kanyang purpose. Kaya yung binasa natin na Genesis chapter 35, ano pong sabi niya? Tumayo tayo, pumunta sa Bethel. Naintindihan po. Kaya yung pag-recover na ating Christian life, yung restoration ng Christian life ni Jacob ay napakahalaga. At restoration din ng ating Christian life ay napakahalaga. Na kahit na bumabagsak tayo sa ating pananampalataya, kagaya ni Jacob, kahit na may mahirap na nangyari sa kanyang pamilya, niremind siya ng Diyos patungkol sa kanyang pangako. Inutusan siya ng Diyos na pumunta sa Bethel dahil doon niya na-experience yung Diyos. Naintindihan po. Sa Genesis chapter 28, kung mabasahin po ninyo, sa verse 10 hanggang 12, yung Luz, yun yung original na pangalan ng Bethel. So bago maging Bethel, Luz ito. Naintindihan po. At doon sa incident doon na na-experience ni Jacob, doon niya na-experience yung Diyos. At doon niya binanggit na pupunta ako sa Bethel. At doon sa Bethel, doon kita katatagpuin. Naintindihan po. Kaya naman, ano pong sabi ni Jacob sa Genesis chapter 35 verse 1? Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Sorry, punta muna natin. Genesis chapter 35 verse 1. Genesis chapter 35 verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sinabi ng Diyos kay Jacob, tumayo ka, umahon ka sa Bethel, at doon ka manirahan. Gumawa ka roon ng isang dambana para sa Diyos na nagpakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas wala sa iyong kapatid na si Iso. So dito siya na-remind na tumayo ka, umahon ka sa Bethel, at doon ka manirahan. Doon ka gumawa ng dambana, hindi dito sa Shechem. Naintindihan po. Kaya naman, sa pamamagitan po ng kwento po na ito, dito natin maunawaan na kung yung kalooban ng Diyos yung matutupad, yes, makukuha kagad natin yung gantimpala. Pero kung, yun nga, dahil sa ating kahinaan, dahil sa ating pananampalataya na natutulog, at yung pananampalataya natin na tumitingin na lang dito sa mga bagay dito sa lupa, nadi-distract, kaya tayo nahihirapan. Naintindihan po. Kaya naman, sa magandang halimbawa para sa atin, yung incident dito po sa kwento tungkol kay Dina at sa kanyang pamilya na si Jacob. Ngayon, bago sila dumating, meron pong inutos yung Diyos sa kanila. Sa verse 1, niremind sila ng Diyos na tumayo ka, umahon ka sa Bethel at doon ka manirahan. Doon ka gumawa ng dambana. Ano pong ginawa ni Jacob? Basahin natin yung verse 2. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan, at sa lahat niyang kasama, alisin ninyo ang mga banyagang Diyos na nasa inyo at maglinis kayo ng inyong sarili at palitan ninyo ang inyong mga. So meron silang tatlong bagay na ginawa bago sila umahon. Naintindihan po. Kaya tayo, sa restoration ng ating Christian life, hindi pwedeng basta na babalik lang. Mahirapan po tayo kapag ganito. Ano po yung tatlong bagay na dapat natin gawin? Una, mag-repent. Naintindihan po. Dahil nga tayo po'y sumaway sa kalooban ng Diyos. Dahil tayo nagpapabaya sa ating pananampalataya, palagi dapat natin tandaan na yung repentance ay dapat na palagi. Yes, meron tayong repentance nung tayo ay naligtas. Pero along the way, meron din tayo dapat na mga bagay na pagsisihan, talikuran, at i-align natin ulit yung mga paa natin para sa Christian life natin patungo dun sa goal na ibinigay ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. Kaya yung repentance ay napakahalaga. Sabi sa Apocalypse chapter 2, verse 4 hanggang 5, tingnan na lang po natin. Ito po ay message ng Diyos para sa Ephesus Church. At ito rin po ay mensahe para sa atin individually, para sa ating Christian life, kung tayo po ay nahuhulog sa iba't ibang mga pagbagsak sa ating Christian life. Ano po yung unang dapat natin gawin? Kaya po nang binanggit ko kanina. Apocalypse chapter 2, verse
3 hanggang 5. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Alam ko rin ikaw ay pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya talalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginagawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at alisin ko ang iyong aliwan. Wala sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Kaya sabi ng Diyos, yes, oo, nagtiis ka, nagsikap ka, hindi ka napagod. Pero ano po yung isang bagay na nakalimutan ng mga brothers and sisters sa Efeso Church? Yung una nilang pag-ibig. Naintindihan po. Ngayon, sinasabi ng Diyos yung paraan para makarecover sila. Sabi dito, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Evaluate mo yung sarili mo. Bakit ba nag-start ito? Bakit ba ako nakarating dito sa sitwasyon na ito? Kung hindi mo i-evaluate yung sarili mo, at magpapatuloy ka lang na, wala, ito na eh. Nang ganun, paano ka makakapag-repent? Naintindihan po. Para mas madali. Nakita mo yung sarili mo na, sabihin natin, ilang oras ka na nag-Facebook. Ilang oras ka na nag-scroll, ganyan. Ngayon, bakit ka ba dumating dun sa sitwasyon na 5 oras ka na nag-scroll? Bakit? Hindi nyo pa po ba natatry? Na 5 oras na mag-scroll? O, sabihin natin eh, 2, 3, ilang oras na nag-Facebook. Bakit ka dumating sa point na yon? Bakit? Sabi ko nga kanina, evaluate nyo yung sarili po ninyo. Nakalimutan mo na may gagawin ka. Tama po ba? Kaya pag na bumalik ka sa ulirat mo, ay, may gagawin pala ako. Ang tagal ko nang nagpe-Facebook, ang tagal ko nang may ginagawa, pero hindi ko ginagawa yung dapat na gagawin ko. Naintindihan po. Nakakalimutan natin yung purpose kung bakit may kailangan kang gawin. Naintindihan po. Kaya yun, sa halip na gawin kung ano yung dapat, sa halip na magbasa, sa halip na mag-pray, nakalimutan mo. Kaya nung ginawa mo, nag-scroll ka lang. Naintindihan po. Kaya, kung i-evaluate natin yung sarili natin, sisiya sa atin yung ating sarili. Yes, wala tayong ibang pwedeng sisihin kundi yung sarili lang din natin. Hindi natin pwedeng sisihin, yung ito kasi. Yung sitwasyon kasi na ganito eh. Hindi po. Palagi po dapat natin i-check yung ating sarili. Na kaya ka naman nandun nakarating sa sitwasyon na yun, dahil din naman sa kagawan mo. Naintindihan mo. Kaya itong si Jacob, nanahimik lang siya. Hindi siya gumante, hindi siya nagalit, kundi nanahimik lang siya. Alam niya kung ano yung nangyari. Dito niya na-realize na mali siya. Naintindihan. Kaya, nung tinulungan siya ng Diyos na ma-remind sa bagay na ito, nagkaroon siya ng resolution. Ang sabi niya, tayo tumayo, bumangon tayo, pumunta tayo sa Bethel. Naintindihan po. Ngayon, sabi dito, sa verse 5, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. So, kung ano yung mga bagay na ginagawa mo nung maayos pa yung Christian life mo, ito po yung gawin mo. Pagbabasa, pagpe-pray, pagtutuon yung puso sa mga bagay sa langit. Naintindihan po. Then, tsaka tayo makaka-recover. Pero sabi dito, kung hindi daw natin gagawin, ano po mangyayari? Ako'y darating sa iyo at aalisin ko ang ilawan, wala sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Ito po, hindi po ito patungkol sa aalisin ng Diyos yung kaligtasan. Naintindihan po. Ito pong ilawan na ito ay kumakatawan sa pagkilos ng Espiritu Santo. Ngayon, sinasabi sa atin na kung hindi ka magsisisi, yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, mawawala sa iyo. Wala ka na motivation, tamlay na, hindi ka na magbabasa, hindi ka na magpipray, kapag pupunta ka dito sa church, walang kagalakan, walang kapayapaan, wala. Kaya sinasabi sa atin, maliban na magsisi ka. Naintindihan po. Kaya naman, yung mga bagay sa puso natin ay dapat natin munang i-check. Sabi ng Diyos, una, magsisi ka. Check mo, evaluate mo kung ano ba yung mga bagay na nakapagpatisod sa'yo. Naintindihan po. Then, alisin mo. Then,
bumalik ka sa usually na ginagawa mo nung ikaw ay naligtas, yung unang ginagawa mo. Then, ito pong mga sila Jacob, ano pong ginawa nila? Bago sila umahon, nagkaroon na sila ng determination, di ba? Ano pong inutos niya dun sa kanyang sambahayan? Alisin ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan. Naiintindihan po. Sa pag-recover din ng ating Christian life, ito ay napakahalaga. Hindi tayo makaka-recover sa Christian life natin kung pinangahawakan pa rin natin yung mga kasalanan, Diyos-Diyosan sa puso natin. Kahit na gustuin pa natin, na Diyos, gusto ko talagang ma-recover. Pero ayaw mo naman bitawan. Yung nakapagpapabigat sa Christian life mo yung dahilan kung bakit ka bumabagsak. Kapag binitawan ko po kasi ito, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin. Kaya, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat po natin alalahanin is kapag magre-repent, siguraduhin mo rin na yung puso mo, i-prepare mo para sa Diyos. Hindi yung kalahati ay sa Diyos-Diyosan, kalahati babalik sa Diyos. Naintindihan po. Nalasan po minsan, noon po, siyempre may mga kabataan po na nandito at siyempre para na rin po sa lahat. Noon, lagi po kami nire-remind na ingatan yung sarili wala sa opposite sex. Kailangan mo na ingatan yung sarili mo para hindi ka mahulog sa kasalanan ng pangangalo niya. So, lagi po nire-remind sa amin yun. At meron talaga mga brothers and sisters na nahuhulog dun sa ganong klaseng kasalanan. Gusto namin sila recover. Gusto namin sila matulungan. Kaya sinasuggest sa amin na kung gusto mo na makabalik ka sa Christian life mo, kung gusto mo na magpatuloy, kung gusto mo na suklian ulit yung biyaya ng Diyos ng kaligtasan sa iyo, putulin mo. Kung ano man yung relasyon mo sa kung sino man, putulin mo muna kung ano man relasyon mo, kahit na sa ibang brothers and sisters. Kasi meron po talaga. Pero meron talaga mga matitigas na brothers and sisters na matitigas talaga yung ulo. Pasensya na, pero ito talaga yung nangyayari. Ayaw nilang bitawan. Kaya ano pong ginagawa nila? Pasikreto nilang ginagawa. Yes. Sinabihan na sana putulin mo kasi sayang yung Christian life mo. Sayang kung hindi ka makapagpatuloy. So, nire-remind kami sa bagay na ito. Kung hindi pa naman time, isang tabi mo muna, mag-focus ka muna sa Christian life mo. Pero meron talaga mga iba na, yun, pinanghawakan nila. At alam niyo po ang nangyari, hanggang sa huli, wala na rin sila sa church. Nakakalungkot. Matagal po namin sila nakasama. Matagal po namin silang nakasama sa ministry, sa gawain para sa Diyos. Pero dahil dun sa ganong klaseng kasalanan na hindi nila mabitaw-bitawan, ayun, pati sila natangay. Naintindihan po. So, hindi po ito sinasabi para takutin po kayo. Sinasabi ko po ito para mag-ingat po tayo. Yes, may mga kabataan po dito. Yes, alam ko po, close po kayo. Pero kailangan niyo po palaging tandaan na hindi kayo exempted sa ganitong klaseng kasalanan. Pati na rin po sa mga adult brothers and sisters. Naintindihan po. Yes, may mga close. Pero nakakagulat, close ka lang sa brother, pero sister ka. Pero pag sa ibang sister, hindi ka naman close. Tapos ikaw na sister, ikaw na brother, close ka sa mga sister. Pwede po ba yun? O, alam niyo naman pala hindi pwede. So, kailangan ko ba i-remind? Kung hindi pa rin, kailangan ko pa rin po i-remind. So, patuloy ko po yung i-remind ito para maingatan po natin yung church. Naintindihan po. Tandaan po natin, nasa paglalaban po tayo. Naintindihan? Kung hindi natin iingatan yung bawat isa, unti-unti tayong manghihina, unti-unti tayong mababagsak sa iba't ibang mga kahirapan. Naintindihan po. Mahihirapan na makausad yung church kapag ganito. Naintindihan po. Kaya mga Israelita, mabasahin po ninyo sa incident dun sa Old Testament. Nung nakihalubilo sila, nag-mix in sila sa mga babaeng banyaga, tapos nakipagpamatok sila dun sa mga taga-Kanaan. Nagmingle talaga sila, nagkaroon sila ng pamilya, ganyan. Pero ang kalooban ng Diyos, ingatan nila yung sarili nila. Kasi alam ng Diyos dahil yung mga kinuha nila ng mga asawa, may mga daladalang Diyos-Diyosan. Nasabi ng Diyos, putulin niyo yan. Kaya kahit na masakit dun sa mga Israelita, kahit na masakit yung sa emosyon nila, sa pangangatawan nila, pinutol po nila. Naintindihan po. Then, tsaka sila nagpatuloy. Naintindihan po.
Marami tayong mga kwento dito po sa Bible na mapapagkukunan ng aral para dito. Kaya ano po sabi kay Jacob, alisin niyo yung mga Diyos-Diyosan sa inyo. Dahil hindi niyo yung pwedeng dalhin sa Bethel. Naintindihan po. Sino po yung nasa Bethel? Yung Diyos. Ang sasambahin niya doon ay yung Diyos. Hindi yung Diyos-Diyosan na dala-dala ng mga kasamahan niya. Naintindihan po. Kaya yung pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, pagmataas sa buhay, ay palagi dapat natin pakaingatan. Kaya sa sa unang 1, chapter 2, verse 15 hanggang 16, sinasabi po doon, di ba? Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Dahil yung pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Kaya yung tatlong bagay po na ito ay napakahalaga, napakaingatan natin yung ating sarili. Naintindihan po. Then, ano po yung kasunod na ginawa nila? Ano po yung kasunod? Alisin yung Diyos-Diyosan, then maglinis kayo. Sabihin, maglinis sa kanilang puso. Hindi po ito maligo lang. Kasi halis na sila, hindi po. Linisin din nila yung kanilang puso. Naintindihan po. Yan naman, palagi tayong nire-remind sa atin ng Biblia na pakaingatan natin yung ating katawan at yung ating espiritu mula sa karumihan ng sanlibutan. Tingnan po natin. 2 Korinto, chapter 7, verse 1. 2 Korinto, chapter 7, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 2 Korinto, chapter 7, verse 1. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at ng espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatapos sa Diyos. So sinasabi sa atin na pakaingatan natin yung ating sarili mula sa karumihan ng laman at ganoon din sa espiritu. Kasi ginagawa natin yung katawan na sakdal sa kabanalan sa Diyos. Naintindihan po. Bakit natin kailangan na maging malinis sa harapan ng Diyos? Hindi ibig sabihin na maging perpekto. Sabihin na hiwalay sa kasalanan. Bakit? Dahil yung mga malilinis, sila nagiging kasangkapan ng Diyos para sa gawain niya. Sa 2 Timoteo chapter 2, verse 20 hanggang 21. Merong isang malaking bahay. Marami itong mga materyales o marami mga utensils. Pero dun sa bahay na yon, isa lang po yung gagamitin ng may-ari. Sino po yung gagamitin ng may bahay? Yung malinis. Kahit na gaano ka pa kagaling, kahit na gaano ka pa karunong, kahit ang dami mo pang alam. Pero kung nananatili ka sa mga kasalanan, nananatili ka sa yung mga Diyos-Diyosan sa puso mo, hindi mo tatalikuran, hindi ka gagamitin ng Diyos. Ibig sabihin, walang pagkilos ng Holy Spirit. Walang motivation, tamlay, ganyan. Naintindihan? Kaya ingatan po natin yung ating sarili. Hindi lang po ako dapat yung mag-ingat. Lagi ko po pinag-pray din na sana yung mga brothers and sisters, habang nasa labas po kayo, habang nakikihalubilo po kayo sa ibang mga tao, maingatan nyo rin po yung identity po ninyo. Naintindihan? Huwag i-compromise yung Christian life. Hindi yung kapag kasama mo yung mga makasanlibutan, makasanlibutan ka rin. Tapos kapag kasama mo naman yung mga brothers and sisters, magiging brothers and sisters yung turing mo. Wag. Naintindihan po. Kaya palagi natin ingatan sa laman at sa espiritu. Naintindihan po. Both ways. Yung ating pagkatao sa panlabas, ganoon din sa panloob. Palagi po natin ingatan yung ating sarili. Then sa pangatlo, ano po yung inutos ni Jacob? Magpalit kayo ng inyong mga damit. So, ibig sabihin, kapag naalis na yung mga Diyos-Diyosan sa puso, nahugasan na yung puso, magpalit ng suot. Ano pong ibig sabihin? Palitan mo rin yung lifestyle. Naintindihan? Kung noon, halimbawa, mabisyo, tapos kung ikaw ay naligtas, naputol na yung pagiging mabisyo mo. Tapos, along the way, habang nagpapatuloy ka sa Christian life mo, inuunti-unti mo naman balikan yung mga bisyo mo. Ano po mangyayari? Madudungisan ka. Naintindihan po. Kaya, kapag tayo, sa ating Christian life, nakaalis na yung Diyos-Diyosan, naugasan na yung ating puso, kailangan pati rin yung araw-araw nating pamumuhay, i-apply natin. Yung lifestyle ba? Naintindihan po. Kaya naman, sinasabi sa atin na magkaroon tayo ng matibay na desisyon. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Efeso chapter 4. Efeso chapter 4, verse 22 hanggang 24. Medyo bibilisan ko na po para mas matapos tayo ng Efeso chapter 4, verse 22 hanggang 24.
Efeso chapter 4, verse 22 hanggang 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagdanas, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. So, sinabi dito, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Cut off. Naintindihan? Kung noon, yun nga, may mga bagay na hindi magaganda na kinasanayan mo or sabihin natin na patuloy mong ginagawa. Ngayon na naligtas ka, nais kang tulungan ng Diyos na alisin, umaalis yung dating paraan ng iyong pamumuhay. Na dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Kaya magsisimula muna dito. Kung magkakaroon tayo ng determinasyon, kailangan natin na, yes, i-apply ito sa ating Christian life. At no exception, naintindihan po. Kahit naman din ako, marami rin po akong mga kahinaan noon. Marami rin ako mga bagay na hindi magandang nagawa. Papasalamat ako sa Diyos na una, inalis niya ako dun sa mga tao at mga sitwasyon. Nung nagagawa ko yung sitwasyon na yun, nagagawa ko kasalanan na yun, papasalamat ako sa Diyos. Pero syempre, hindi pa naman din ako ganap. Kailangan ko rin ingatan yung aking sarili at ganoon din sa mga brothers and sisters. Kaya sa determinasyon na ito, kaya palagi po natin na tandaan na si Satanas, nandito siya para pabagsakin tayo sa ating Christian life. Itong mundo na ito ay hindi talaga aayon sa atin. At yung ating katawan, kailangan natin itong disiplinahin para sumunod sa kalooban po ng Diyos. Kaya si Jacob, inalis niya yung mga Diyos-Diyosan sa gitna nila, naglinis sila, at nagpalit ng damit. Then, ano po yung sinabi nila? Balikan po natin sa Genesis chapter 35. Genesis chapter 35. Basahin po natin. Verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tayo umahon sa Bete at gagawa ako roon ng tambana para sa Diyos at sa araw ng kabalisaan at naging kasama ko saan man ako nagtungo. Kanina niya inaalay yung tawag nito, yung dambana sa Diyos. Yung Christian life din natin, yes, dapat rin po natin iaalay sa Diyos. Hindi para sa ating sarili, hindi para sa iba, kundi para sa Diyos. Lahat ng bagay ay magagawa natin sa pamamagitan ng Diyos na nagpapalakas sa akin. Naintindihan po. Kaya naman, sabi niya, tayo'y umahon sa Bete at gagawa ako roon ng dambana para sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kabalisaan at naging kasama ko saan naman ako nagtungo. Ito yung bago niyang resolution sa kanyang Christian life. Yes, bumagsak siya. Kaya po nangyari yung incident kay Dina. Pero na-recover niya yung kanyang Christian life at nagkaroon siya ng bagong resolution na bumangon, bumalik, or maging, sabi natin, back on track, then magpatuloy at yung kanyang katawan, yung kanyang buhay, ay handog niya dun sa Diyos na tumulong sa kanya at nakasama niya along the way. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na habang hinihintay natin yung Diyos sa ating Christian life, habang wala pa siya, habang hinihintay natin yung ikalawa niyang pagdating, napakahalaga na paunawaan po natin yung kwento tungkol kay Dina. Yung incident na ito ay merong malaking lesson para sa atin. Una, kung tayo hindi lubos nasusunod sa kalooban ng Diyos, may disiplina. Dahil hindi tayo sumunod, syempre ito'y kasalanan. At dahil dun sa kasalanan una nating nagawa, nanganganak pa ito ng kasalanan. Naintindihan po. Dahil naging kampante si Jacob sa kanyang pananampalataya, ayun, pati po yung kanyang mga sambahayan ay nadamay. Ngunit, kailangan natin maging masikap at masipag sa ating pananampalataya kagaya niya, siya ay bumangon at nakarecover siya sa kanyang daan, pabalik ng Bete. Ganon din po sa atin. Tayo po ay magsisikap, magiging masikap sa ating pananampalataya at makaka-recover at magkakaroon ng panibagong determinasyon sa ating Christian life, is makaka-recover po tayo. Naintindihan po. Yung susi para sa pagre-repent, una, mag-repent. Pangalawa, balikan yung una mong ginagawa. Pangatlo, alisin yung mga Diyos-Diyosan na nasa puso at isip mo kung ano man yan. Pang-apat, maglinis ng puso. I-renew yung isip.
Huwag na magtuon doon. Hindi, magtuon na ulit sa mga bagay na patungkol po sa Diyos. At isabuhay ito pang araw-araw. Yung lifestyle natin. Naintindihan po. At yung Diyos na mapagbiyaya, magpapanumbalik sa ating puso at ating lakas kung tayo po'y manunumbalik sa Kanya ng buong puso. Naintindihan po. Isa po, bago tayo magtapos, Jeremiah chapter 30. Last verse po natin, Jeremiah chapter 30, verse 10. Basahin po natin. Jeremiah chapter 30, verse 10. Pag-usapos po nito, mag-pray na po tayo. Basahin natin sabay-sabay. Jeremiah chapter 30, verse 10. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't huwag kang matakot, o Jacob na aking lingkod, sabi ng Panginoon. Di man lupaypay, o Israel, sapagkat ililigtas kita mula sa malayo, at ang iyong mga anak mula sa lupain ng kanilang pagkabihag. Ang ako ay babalik at magkakaroon ng kapayapaan at kaginawahan at walang tatakot sa Kanya. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, muli nagpapasalamat po kami dahil sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob mo para sa amin. Salamat po aming Ama na patuloy po ninyo kaming iniingatan, ginagabayan at tinuturuan sa daan ng aming Christian life. Nalaman po namin ngayon, aming Ama, ang kwento po tungkol po kay Jacob, kung paano po siya nagpatuloy sa kanyang Christian life. Bagamat siya po ay napanghinaan at naging kampante sa kanyang pananampalataya. Ngunit nakita po namin kung paano po ninyo siya tinulungan at naniniwala po kami na kami rin po. Bagamat kami ay bumabagsak, natitisod at nahuhulog sa iba't ibang mga pakanan ni Satanas ng aming katawan at ganoon din ang sanlibutan, naniniwala po kami na kayo po yung kikilos sa amin at tutulong para kami po ay makapanumbalik. Tulungan nyo rin po kami na maingatan po namin yung aming puso mula sa mga Diyos-Diyosan na maaaring iniingatan pa rin po namin. Tulungan niyo po kami na maalis na po ito at magawa rin po namin na maituon yung buong puso sa inyong kalooban. At ganoon din, tulungan niyo po kami ng patuloy para sa patuloy po na paglilinis ng aming Christian life. Kahit na po kami ay nagkakasala, alam po namin na maaaring ito ay hindi nakakatulong sa amin, pero patuloy po ninyo kaming akayin para makapanumbalik po kami. At tulungan niyo rin po kami na magkaroon ng panibagong resolution palagi sa aming Christian life upang makabalik sa takbuhin ng aming pananampalataya. Naway, asamin po namin yung gantimpala na darating po sa amin, o paparating po sa amin kapag kayo po ay dumating. Tulungan niyo po kami upang magamit niyo po para sa mga ligaw na kaluluwa, para sa darating po na Grand Bible Seminar na sa pangungunan po ni Evangelist Errol. Tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin upang makapagandaan ng mabuti para po sa malaking gawain po na ito. Alam po namin na ito po yung panahon na kanais-nais para sa kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Nawa aming Ama, tulungan niyo po kami upang makapaganda ng mabuti para ma-accommodate po sila at matulungan po sila na makapakinig po ng maayos. Kaya gamitin niyo po yung bawat isa po sa amin. At ganoon din, nagpapasalamat po kami sa natapos po na Bible Seminar sa lugar po ng Batangas. Kayo po yung nakakaalam kung sino po talaga yung tunay na naligtas. At nawa pakiusap, tulungan niyo po sila na makapagpatuloy sa kanilang buhay pananampalataya bilang inyong anak. Sa lahat ng ito, aming Ama, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Muli, maraming salamat po. Lahat po ng ito ay dalangin po namin sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po.